Isang mainit na pagbati mula sa akin para sa inyong lahat. Ako nga po pala si QB Jezreel C. mula sa baitang ikatlo ng Bachelor of Secondary Education, Major in Social Studies, Section 8. At ngayong gabing ito, ako ay magkikwento sa inyo ng isang maikli ngunit makabuluhang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng inspirasyon at aral para sa pang-araw-araw ninyong buhay. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Mundo at ang Unang Tao nina L. Gabriel at L. de la Concha. Sadyang walang nilalang na makapamumuhay ng maligaya at nag-iisa sa daigdig na ito. Sa simula, wala pang daigdig at niwala pang tao. Mayroon lamang kalangitan at karagatan. Magsinlawak at nagkakatanawan sila pagkat magkatapat. Walang ang tanging nilalang ang nakapagitan sa kanila, kundi isang ibon, ang mandaragit. Walang sandaling di lumilipad ang mandaragit, pagkat walang ang tigil sa pagsambilay sa himpapawid. Nainip na rin ng ibon, ang gayong pagkainip ay nagpakilalang isang tanda ng pagkapagod. Wala namang masilungan ang mandaragit. Pagtanaw niya sa itaas, naroon ang langit. Subalit, di naman niya maabot iyon at walang mapangayupitan. Ano ang magagawa ko? Mayroon akong mga kuko, ngunit walang mapagamitan. Himutok ng mandaragit. Tinanaw niya uli ang langit at dagat. Kapwa walang tinag ang dalawa. Sa gayon, nag-isip ng gagawin ang mandaragit. Paano niya matitinag ang dalawa? Ang ginawa ng ibon ay sumisid at kumahig sa tubig. Nadama niyang nagkaroon ng kabuluhan ang kanyang mga kuko. Mabilis at walang patid ang kanyang pagkahig na ikinasabog ng papataas ng tubig. Nang hilakbot ang langit. Kapag hindi tumigil ang mandaragit, natitiyak niya nga abot sa kanyang dibdib ang tubig alat. Malamang na hindi rin maampat ang dagat pag nasimulan na itong galitin ng mandaragit. Kaya't kinakailangan niyang gumawa rin ng paraan para iyon ay matigil. Sa gayon, naisip ng langit na humabi ng bato sa kanyang mga ulap at ibinagsak iyon sa dagat upang tumigil na ang ibon sa ginising ng ibong mandaragit. Saka inatasan ng langit ang ibon, "Diyan ka lalapag, diyan ka magtatayo ng iyong pugad na siya mong magiging tahanan, at huwag mo na kaming gambalain ng dagat." Dumapo ang ibon sa isang batong pulo, at binaglaon, may natanaw naman siyang lumulutang sa dagat. Naisip ng ibon na kasama iyon sa ibinagsak ng langit. Ngunit, ang lumulutang na iyon ay naitaboy ng alon. Sumagi sa kanya at siya'y nasaktan. Nagalit ang ibon. Sa puot ay tinuka ng tinuka ang putol na kawayan na may dalawang bias. Nang mabiyak ang kawayan dahil sa katutukan niya, lumitaw ang lalaki sa unang bias at ang babae sa ikalawang bias. Sila ang mga unang magulang ng tao na namuhay sa daigdig. Maraming salamat.